At narito na nagbabagang balita sa oras na ito. Patuloy po ang coverage natin sa ika-25 anibersaryo ng EDSA People Power at nakikilahok din ang ating mga bayan patrollers sa selebrasyon dyan sa may EDSA Shrine. At may update tayo mula kay Sol Aragones live. Tawagin natin si Sol. Alam mo, Dindo, simula pa nga kaninang alas 6 ng umaga hanggang sa mga oras na ito, makikita nyo, wala pa rin tigil ang pagdagsa ng mga kabataan, matatanda na nagpaparehistro sa ating Bayan Mo Ipatrol Mo booth. At sa katunayan, sa mga oras na ito ay umabot na mahigit 1,000 ang mga bayan patroller natin para sa kanila. Ito ang kanilang paraan para buhayin muli ang diwa ng EDSA at mismong sa sarili nila ay magsimula ang pagbabago. Dito naman sa kanan ko ay dinadagsa din at pinagkakaguluhan ng mga taong dumadayo dito ang mga larawan na ipinadala ng ating mga bayan patroller at ni dating Senador Jejerson Alvarez. Ito ang mga kaganapan noong panahon ng EDSA at para sa mga kabataan, ito nag-e-educate sa kanila kung ano nga ba ang nangyari noon at para sa matatanda, itong panahon na alalahanin ang mga nangyari sa EDSA. Dito naman sa kaliwa ko, yung tinatawag nating Bida 1, ay pumapasok ang ating mga bayan patroller kung saan sinasagot nila ang mga katanungan na paano ba mapapanatili ang diwa ng EDSA sa panahon ngayon. Pakinggan natin siya. Mapapanatili natin ang diwa ng EDSA sa panahon ngayon sa pamamagitan ng tamang paggamit ng ating kalayaan sa pagboto. Samantala, kanina Dindo, ay nakilala ko rin itong si Mang Ping. Si Mang Ping, kung makikita nyo sa video, suot-suot niya ang isang t-shirt kung saan 25 years ago, ito rin ang suot niyang t-shirt nung nakiisa siya dito sa EDSA at naging emosyonal siya at bahagya siyang napaluha ng alalahanin ng hirap ng kanilang pinagdaanan noon. Pero napangiti na raw siya nang makitang napakaraming kabataan ang nandito ngayon para makiisa sa selebrasyon ng 25 years ng EDSA. Kaya kayo po dyan, kung wala ho kayong gagawin, pumunta ho kayo dito, makiisa, magparehistro na dito sa ating Bayan Mo Ipatrol Mo hanggang alas 7 po kami dito ng gabi. Balik sa iyo, Dindo. Maraming salamat, Sol Aragones. At sa ating po namang health news, lumalabas sa isang pag-aaral sa University of San Paulo sa Brazil na malaki ang maitutulong ng black coffee para sa male fertility. At ayon sa pag-aaral, mas mapapabilis nito ang kilos at produksyon ng sperm cells. Dapat daw ay uminom ng black coffee tuwing umaga. Pero babala rin ng mga doktor, huwag namang sumobra sa pag-inom ng kape dahil baka naman makabara ito sa daloy ng dugo at maging dahilan ng stroke. Maging una sa balita, i-text ang alert on sa 2366 at manatiling nakatutok sa ABS-CBN para sa iba pang nagbabagang balita. Magandang umaga.